ang mga apostoles ay gumugol sila ng 3.5 taon na kasama nila ang Panginoon at natuto sila sa mga bagay sa mga kalooban ng Panginoon, ng Ama, sa pamamagitan ng anak na si Hesus Kristo. So, before Jesus ascended to heaven, He gave His last instruction to the apostles. So, merong ibinigay na utos ang Panginoon bago siya umakyat sa langit. May binigay siyang instruction doon sa mga apostoles. So, sabi sa Matthew chapter 28, verse 19, "Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all things that I have commanded you. And lo, I am with you always, even to the end of the age." Ito ay dakilang utos na naibigay sa mga apostol na sabi ganoon, humayo kayo, gawin yung disipulo ang mga lahat ng mga bansa. Ibig sabihin yung disipulos, yung maging tagasunod ang mga bansa. Yung mga bansa, sila yung mga tao na magiging disipulo o magiging tagasunod kapag tinuruan ng mga apostoles sa mga katotohanan. Kasi kung aalamin natin ang pagsusunod sa kalooban ng Panginoon, natural, pumunta tayo doon sa mga unang naturuan at nakasama ng Panginoon for 3.5 years, nalaman nila ang katotohanan, kasama nila mismo ang Panginoon. At sabi doon sa kanila na bautismuhan sila sa pangalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo, teaching them to observe all things that I have commanded you. So turuan mo sila sa mga lahat ng mga bagay na iniuutos ko sa inyo. So the apostles were given the instructions about salvation. The doctrine that the apostles did not preach, we must not accept. Huwag nating tanggapin yung mga bagay na hindi naman itinuro ng mga apostoles. Hindi na ituro ng mga tagasunod ng Panginoon noon. Kapag hindi nila itinuro o mga doktrina na ginawa lamang ng mga tao pero hindi naman nila itinuro, huwag nating tanggapin. Ano ang sinabi mga kapatid sa Galatians chapter 1 verse 8 to 9. Sabi doon, sabi ito ni Paul the Apostle sa mga taga-Galatian, kahit kami, sino yung kami? Siya mismo si Paul at saka yung mga apostol o yung mga kasama niya na nangangaral. Kahit kami o ang anghel mula sa langit daw, nangaral sa inyo ng iba ng pangangaral sa mga bagay na itunuro namin sa iyo, ay isumpa ninyo, huwag ninyong tanggapin. Katulad ng sinasabi namin noon, at ngayon ay muli kong sasabihin, kung sino man ang mangaral ng ibang pangangaral na iba na sa aming mga itinuro, ay masumpa. Huwag niyong tanggapin. So, tingnan niyo mga kapatid, no? Ito si Paul, kasama yung mga apostol. Sinabi nga, kahit ba daw anghel, halimbawa may anghel, bumaba sa langit, sabihin, anghel ako, tinignan mo, talagang tunay na anghel nga. Pero nangaral ng iba na sa mga pinangaral ng mga apostol. Ibig sabihin, hindi ipinangaral ng mga apostol, huwag ninyong tanggapin. Huwag tayong madaya, mga kapatid. Kasi maraming mga ngaral ngayon, sinasabi nila, may anghel na bumaba, pinahayagan ako patungkol sa kalooban ng Ama. Pero kung susuriin mo ang mga banal na kasulatan, hindi naman itinuro ng mga apostol, huwag nating tanggapin. Kasi delikado yan dahil kaluluwa natin ang nakasalalay. At yan, ang kaluluwa ay papunta sa dako na kung saan walang hanggan. Eternity, mga kapatid. Sabi ni Paul, Galatians chapter 1, verse 8 to 9, ulitin ko mga kapatid, but even we or an angel from heaven preach any other gospel to you than what we have preached to you.
let him be accursed, as we have said before. So now I say again, if anyone preaches any other gospel to you than what you have received, let him be accursed. So, kapatid, diba? Delikado yan. If we have to know the will of God, if we have to know the Word of God, it must be biblical or not according to the traditions or doctrines made by man. May warning dyan ang banal na kasulatan. At makikita ito sa Matthew chapter 15, verse 6 to 9. You have made the commandment of God of no effect by your tradition. Hypocrites, well did Isaiah prophesy about you, saying, these people draw near to me with their mouth and honor me with their lips, but their heart is far from me. And in vain they worship me, teaching as doctrines the commandment of man. No, tingnan niyo mga kapatid, napakalaking warning ito sa atin. Marami kasi ngayon mga pagtuturo na itinuro lamang ng tradisyon. Kaya ang nangyayari tuloy, ang mga tao, ang sinusunod nila, yung tradisyon na kanilang nagisnan. Ngunit kung sisiriin mo naman ang mga banal na kasulatan, ay hindi naman itinagubilin sa mga apostol ang mga pagtuturong yan. So sabi nga, you have made the commandment of God of no effect by your tradition. So nawawalan ng bisa yung mga utos ng Diyos dahil sa tradisyon. Sabi ni Isaiah, mga hipokrito, di ba ang sakit pakinggan sabihan kang hypocrite? Sabi ni Isaiah, hypocrite. Sabi niya, these people draw near to me with their mouth and honor me with their lips, but their heart is far from me. So, ibig sabihin no, mga kapatid, kahit sabihin natin, Panginoon, no-honor mo siya, pero hindi ka naman sumusunod, ang puso mo ay malayo pa rin sa Kanya. Paano mo mapapalapit ang puso mo sa Panginoon? Sumunod ka sa Kanyang kalooban. So, sabi nga no, sa verse 9 ng Matthew chapter 15, verse 9, and in vain they worship me, teaching as doctrines the commandment of men. So, walang saysay ang lahat ng ginagawa nating paglilingkod kung ito ay hindi akma sa pagsusunod sa mga kalooban ng Diyos na nasusulat sa mga banal na kasulatan. If we are sincere in our salvation, listen to what the apostles preach. Sincero ka ba sa iyong kaligtasan? Talaga bang ang pakay mo ay kaligtasan? Kung ang pakay mo ay kaligtasan, huwag mong gawing basehan yung gift of the Spirit, yung healing, yung gift of prophecy, magaling kang mangaral, magaling kang kumanta. Hindi yan ang basehan ng kaligtasan. Yan ay gift of the Spirit. But the gift of the Spirit is not a ticket to your salvation. So, kung ikaw ay sincero sa kaligtasan mo, pakinggan natin ang sinabi mismo, ang warning ng mga apostol sa Galatians chapter 1, verse 8 to 9. Sabi ni Paul, kahit na kami o anghel mula sa langit, bumaba sa lupa, mangaral, iba na sa aming ipangaral, ay itakwil ninyo. So, kung pagtuturo sa katotohanan ng mga salita ng Diyos, ang gusto nating malaman, wala tayong ibang pagbabatayan kundi ang mga salita ng Diyos na nasulat na sang-ayon sa pagsusunod ng mga apostol.